Ayan, so sige, sabay-sabay nating basahin yung Galatians. Okay? Sige, yan lang naman, isang page lang naman yun. Dalawang verses. Okay. Sige, sabay-sabay tayo. Basahin muna natin yung verse, tapos yung laman. Okay? Ready? Go. Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Okay, let's bow down our heads and close our eyes. Lord, thank you, Lord God, for this day, Lord God, na dilan niyo kami sa church, Lord. And nagkasama-sama kami ulit sa Youth Live, Lord God. Lord, I pray that you continue to open our minds, our hearts, Lord God, as we hear your word. Holy Spirit, teach us your word today. And lahat ng mapag-uusapan namin, Lord, ay tumimo sa aming mga puso at magamit namin hanggang sa paglabas namin ng church. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen. Okay. So ito yung pinaka-verse ng buong series. So kung mapapansin nyo, sunod-sunod yan. Love, first week, second week, joy, peace. Tapos dire-diretso na yan. Okay, hanggang week number 9. 9 ba? Oh. Bobo ka rin, bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, perfect. Okay. So, ayun. So, nasa pangatlo na tayo, peace. No? So, yung isa pang verse natin, sige, kahit ako na lang magbasa. Philippians 4, verse 4 to 9. Yung Philippians 4:4, ano lang, random fact lang. Ito yung pinakaunang memory verse ko nung bata ako. Nung kinder ako. Okay, yun yung rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Anyway, ayun na yun. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and God of peace will be with you. Okay? So, ikot yung preaching natin dito sa yung pag-uusapan natin sa Philippians 4 to 9. Before we continue, konting ano lang, no? Konting ano lang muna, visuals lang. Para hindi naman nakakaantok, puro Bible verse. Punta sa church, ayaw ng Bible verse. Siyempre, laro-laro lang, kain-kain lang, walang ano. Okay, so last week, no, nung nagsimula yung klase, ano nangyari? Diba? Naging Boracay, yung Rizal. Hanggang saan yung baha sa inyo? Wala. Pag si Wesley, syempre hanggang Sakong lang yan. Pag sa atin hanggang Bewang. Grabe yung Sakong tapos Bewang. Higanti yun. So, di ba in the last 2 weeks, bumagyo. Okay, hindi ko masyadong naramdaman yung bagyo. Kasi kung napansin nyo nga, medyo pumayat nga ako. Tama kayo doon. Kasi nagkasakit po ako. So, naiyak no. Di naman malala, nagkatrangkaso lang. Pero yung trangkaso ko 2 weeks. Ganun kalala. Tapos, ano lang, online. Online class. Di ba pag kayo, buksan lang ko sa tulog. Ganun. Hindi, online, ano lang. Kasi ang hirap talaga bumangon. May abs ka kaya ako kakaubo. Tunig na naman. Promise, pag umuubo ako, parang sa parang, ano, parang anim lagi, parang ano, may buns dito Parang may monay Ganun. Feeling ko talaga may abs na ako. So, tapos biglang paglabas ko ng bahay, sabi ng kapitbahay, ikaw ba yun? Paano pumayat ka? Sabi ko, sige, magpakasakit ako ulit. Ang mahal ng gamot, wag na. Ayun, so pinag-antibiotic ako dahil ang lala talaga. Tapos, isa, parang, si Kuya Dave, mga ganyan, mga binili ko. Tapos, ayun, absent ako sa work ng 2 weeks. Tapos, okay lang naman kasi bakasyon pa naman. So, hindi ko masyadong ramdam yung Ramdam ko naman, siyempre naririnig ko bumabagyo. Pero hindi ako nalabas kasi. So, alam nyo na, isang beses lang kumakain sa isang araw.
Tapos yung kakainin ko pa either lugaw, ah, Lucky Me, na ano, noodles, ganun lang. Tapos wala talaga akong gana kahit sa gabi. Kaya tulog lang ako. Mas madami pang kain yung pusa ko kaysa sa akin. Ang mga panahon na yun. So, ayun. I consider myself, di naman privileged or ano, parang blessed, yes. Kasi, though, ang problema ko lang ng bagyo, maraming tumutulo sa bahay kasi luma na yung bahay namin. Pero hindi ako umabot sa point na maglalakad sa bahay. Tapos, malulubog yung nakatayo sa, ano, ano tawag mo dito? Nakatayo sa bubong, di ba? Yung mga nasa Facebook, yung, ano, paki-rescue po kami. Di ba? Hanggang dibdib na po yung tubig pag nakadapa. Okay. Hello? Grabe tawa. Di ba hanggang dibdib pag nakadapa? Yun yung sinasabi ko nung Ondoy sila. Jello, kamusta sa Pasig, di ba? Baha sa inyo. Sabi ko, ay, malayo kami doon. Sa Ortigas. Pero hanggang batok yun sa amin, yung tubig. Ay, grabe yung taas ako pag nakahiga. Hanggang batok. Lala ko. Tama na, baka sabihin insensitive, makancel, naka-record. Okay. Did you ever wonder bakit ba nagkakabagyo? Paano nabubuong bagyo? Walang payong. Walang trees. Okay. Barado yung kanal. So, pag binarahan ko yung kanal, babagyo dyan. Ganon ba? Pag, nagbabaha dahil barado yung pag naiipon yung tubig kasi walang sumisipsip na puno. Pero paano nabubuo yung bagyo? Evaporation. Explain. Siyempre, paano pa naging teacher? Siyempre, may lecture tayo today. Get 1/4, di ba? Okay, mag-quiz tayo mamaya. Okay. So, di ba, pag may ulat ng panahon, ano yung una munang makikita bago magbagyo? May LPA or low pressure area, di ba? May namamataan pong low pressure area sa, di ba? Sa, ano yun? Ano yung sa mga sa nakikita sa mga 500 nautical miles west-southwest ng kung ano man kung saan man sa nakita, di ba? So, magsisimula sa low pressure area, ano nangyayari bakit nagkakaroon ng low pressure? Kasi, yung hangin, kasama yung nag-evaporate na tubig, umiinit. Okay? Di ba pag ang isang bagay mainit, ano nangyayari? Nagme-melt. Uy, sarap nun Parang pizza na isip ko, quick melt. Kasi pag mainit mainit yung hangin, aangat yun. Kasi medyo, hindi naman mas magaan siya kaysa sa malamig. Kaya aangat siya. Pag malamig naman yung hangin, bababa siya. Okay. So, ano nangyayari? Kaya nagkaka-low pressure area kasi sobrang init. So, tumataas yung hangin, yung moisture ng hangin, mababa yung pressure sa ilalim, sa surface. Tapos, pag mababa yung pressure, yung mga nakapaligid na high pressure, pupunta doon sa low pressure. Diba? Siyempre, ayaw ng mga molecules, ng mga atoms, ng masikip. Diba? Yes, science class na tayo dito. Diba? Tapos, pupunta sila doon hanggang sa maipon sa low pressure area, hanggang sa, maging bagyo. Okay. May natutunan na kayo mamaya pag-uwi. Maalam mo ba? Kaya nagkakabagyo May pressure. Di ba? Tapos, sa bubuo yung bagyo, ano nangyayari? Di ba, ayun yung ganun yung itsura lagi sa mga satellite. Live via satellite. Pero mapapansin nyo, may gitna siya. May mata. Okay, mata ng bagyo. Namataan ang mata ng bagyo sa Basco, Batanes. Diba? Nakikita diba? Pag sinabing blind eye, baka hindi na. Ay. Okay. Ano meron sa eye ng bagyo? Eye of the storm. Technically, hurricane to. Okay, nandito. Pero usually, ano yung weather sa eye ng storm? Ano? May ginanyan ako nung high school. Ano, Mr. Lopez? Ano meron? Describe mo lang ano yung nangyayari dyan sa weather. May tornado, pag sobrang lakas ng hangin.
Pero usually, hindi ganun yung nararanasan sa mga northern hemisphere. Ganun. Pero sa atin, sa gitna, malapit sa equator, usually, kalmado lang dito. Okay? Kaya napapansin natin minsan, di ba, bumabagyo, ang lakas. Tapos maya-maya may isang araw tahimik. Kasi nasa mata na tayo ng bagyo. Tapos biglang, ulit, lalakas na naman kasi dumaan na yung mata ng bagyo. So usually, dun sa mata ng bagyo, kalmado dyan. Okay? Hindi naman sobrang kalmado na wala kang maririnig. No? Hindi malakas yung, kasi pag bumabagyo, ano yung itsura ng ulan? Yung kagabi, di ba, malakas daw ulan dito sa Pasig. Nasa province of Fairview ako kagabi. Hindi ko alam yung nangyari dito. Sabi ng tatay ko, nasaan ka na? Sabi ko, dito pa sa, Caloocan. Mag-ingat ka, malakas ulan dito. Sabi ko, parang iba yung bansa niya. Ang layo ng iba talaga. Minsan papasok ako ng naka-uniform lang. Tapos pag motor ko, pagdating ko ng Fairview, malapit na ako sa SM Fairview, uulan bigla. Iba talaga yung klima doon. Diba? Mataas kasi. Anyway, balik tayo dito. So, kalmado, no? So, ganun yung pwede nating ihilan tulad yun sa atin. Kunyari kung tayo, nakakaranas tayo ng inner peace, di ba? Yan yung mga lagi nating hinihiling. No? Kahit lang, inner peace lang. Masaya na ako. Tapos, alam mo yung tipong nasa loob ka ng classroom, scroll ka lang ng TikTok, o di kaya, babasa ka lang ng libro, tapos lahat nagbabatuan, nagtatawanan, si Wesley nagbabato ng upuan. Di ba? Kasala si Wesley. Wala lang, matindi lang. Di ba? Kakaiba na ngayon no? Di na sapat yung mga ballpen nung dapat mesa yung ginagawa. Di ba? Anyway, puntahan natin yung word na peace muna. Okay? So, galing to sa, nalimutan ko yung source, hindi natin sinay, yung gagayahin. Okay? So, galing yung word na peace sa Greek na word na eirin. Eirin. Okay. Bala ka. Amen. Kakainis yung pare. Okay? And ano ang definition? So, ito yung mga nakalat na definition, yung paggamit doon sa 92 times binanggit yung peace kasi itong eirin na Greek word sa New Testament. So, peace, harmony, okay? Tranquility, yes, ang lalalim. Parang nagpapaspa lang si AJ. Tranquility. Safety, welfare, health, often with an emphasis on lack of strife or reconciliation in a relation, as when one has peace with God. Often used as a verbal and written word. So, sinasabi may peace kapag lahat parang umaayon in harmonious, di ba? So, kapag sinabi natin harmonious, anong meron kaya sa bahay? Yung kapatid mo naghuhugas ng pinggan nang di nagdadabog. Yeah. Diba? Tapos ikaw nagwawalis ka ng masaya. Di ba? Thank you, Lord. Di ba? Tapos binayday ka ng nanay mo. Ang bait ng anak ko, nagwawalis ng di nakasimangot, nakangiti. Hindi niya alam, hindi mo sinuli yung baon, suspended kasi. Kaya ka nakangiti. Okay. Tama ba yan? Okay. Siyempre, pag safe tayo, di ba? Ano tayo? If we feel safe, no? Ano lang tayo? Yun nga, may inner peace. Iibahin ko pa eh. Yun naman yun, di ba? So, kapag wala tayong nararamdaman, di ba? Ano tayo? Hindi tayo masyadong worried. Pero di ba kapag may sakit tayo, alam mo, mamatay na yata ako. Ganun yung feeling ko talaga nung umuubo talaga ako mula 10 p.m. hanggang 3 a.m. Ayaw tumigil. Kaya nagka-abs ako eh. Sabi ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Magpipray na ba ako ulit ng salvation para sure na nasa langit ako? Ganun talaga yung naisip ko. Tapos kinabukasan, bumili ko ng COVID test. Di ba? Praning na praning, di ba? Hindi naman, negative naman. Kaya, nung weekend, absent ako. Sumama akong outing. Wala lang sakit eh. Wala akong COVID eh. Antipolo lang. Okay naman yung outing, antipolo lang. Ano kasi yun, college, yung college friends ko, twice a year, tinatry namin magkita. Anyway, isang hirap na eh. Lahat may pamilya, may anak. Kami, taga-alaga ng anak nila. Taga-bato sa pool, pang-asar, gano'n. Tapos mamaya hihingi ng papasko. Okay, so, ang layo na ng kwento. Diba? Health lang yung kwento eh. Okay. So, okay.
Okay, so we will answer. May tatlong parts to. Okay, so una, let's talk about how does the world tell us that we are at peace, no? Paano sinasabi ng mundo, ng mga tao sa labas, ng mga hindi na kay Lord na, uy, this is peace, no? Naisip niyo ba yung mga example? Walang tinatapakang tao. Wow, parang teleserye ah. Kulang araw. Ay, joke lang. So, 7 ba yun? Nakikita ko lang. Kasi yun lang daw yung mataas yung rating ng Channel 7. Uy, bashe. Kapamilya po ako. Sorry. Okay. O, siyempre, pag meron ka niyan, di ba? Di ba? Parang feeling mo, ay, saks, ang dami kong pera. Di ba? Yaman-yaman ko. Ganda ko pa. Uy! Di ba? Pag may pera ka, feeling mo, ay, hindi na ako magugutom. Di ba? Pag may pera ka, ang pangit reaction eh. Pag may pera ka, di ba parang feeling mo, ay, kaya kong mabuhay ng 2 weeks. Di ba? Kakasahod ko lang, yes. Sa mga walang sahod, yung mga binigay, 1 week mo binibigay yung allowance. Every day. Every day. Hindi every week. Walang tiwala. Ulit-ulit yung reaction ko, natatawa na sila. Wala kaka-TikTok ko to ganun yung reaction ko. Okay, tapos pag meron tayong yung mga mahilig mag-gold dyan, mga kopakot ko dyan, Sir Jello, bili ka na ng gold, mura lang. Sige, bilan mo ako, bayaran kita. Di ba? So, pag meron tayong mga mamahalin na relo, di ba? Meron tayong gold necklace, talaga. I feel safe, pwede ko ito ibenta pag naghirap ako. Ganon, no? Pag meron tayong bahay at lupa na may swimming pool, ay wala nang alisan to, basta may wifi. Tama? Wala nang pagkain. Tanim na lang. Kainin na lang yung grass. No? Oh, grabe. So bagay, may pera ka naman. Very good. Nasa bundok. Ang daming no? Tapos pag may magandang kotse, sabi ko, Lord, pag umuulan kasi basang-basa ako Ang init-init ng kapote, Lord, baka naman. Kahit Toyota Wigo lang. Kaso makikisakay si Raymart, wala, sayad kami agad pag Wigo. Okay, at saka, pag nagsa-scroll sa cellphone, di ba? Feeling natin nalilimutan natin lahat. Tama ba? Ganon, timbar dagulan. Tapos, pag scroll up mo, live selling. Diba? Tapos, may bell button. Thanks for the checkout. Yung mag-checkout pa dyan. Diba? Click on the yellow basket. Pa-flex lang basket number 82. Diba? Tapos susunod, makikita mo yung mga nanay na thanks for the roses. Di pa rin naubos, no? Ang lala. Kagabi may nakita pa ako, may naka-inside out to. Naka-angry, naka-sadness. May kulay yung mukha. Nanggigigil ako, tatanda na hindi na lang magpahit. Joke lang po. Elder shamer. Elder shamer. Pag nag-scroll kasi tayo, nalilimutan natin, di ba? Kunyari, inutusan tayo. Ira, magugas ka na ng pinggan. Ma, wait lang. Akala mo mauubos si FYP no? Sabihin, Ira, 30 minutes na nung sinabi ko magugas ka. Ma, 5 minutes. Samunta na ako dyan. Man. 1 eternity later, nagaganon pa rin siya. Diba? Nabugbog ka na. Ira. So, ayun. Ito yung mga bagay na tingin natin, pag meron tayo nito, na nalilimutan natin, parang at peace tayo, na we feel secured. Yes, tama ba? Kasi na-entertain tayo, meron tayong mga bagay na yung mga material na bagay, no? Ano pa? Ano pa yung mga sinasabi ng mundo? Mag-travel ka. Kaya ako sinuot. Di ba? Pag nag-travel ka, marerelax ka. Yun ang sabi nila. Mali. May stress ka lang. Pag nag-travel ka, huwag ka lang mag-travel. Di ba? Pag sinasabi sa akin, Jello, nasa Boracay ka na naman. Sabi ko, anong pake mo? Di naman ako kasi humingi ng pera. Sama no? Yung mga first time kong maisama ng Boracay, di pagdating doon. Hindi kasi pag
paglapag mo ng eroplano, hindi beach agad. Mag-tricycle ka muna. Pagka-tricycle, pipila ka sa bangka. Pagkatapos ng bangka, tricycle ulit. Hindi sa, agad paraiso agad. So, ang daming hirap bago yan. Delayed ka pa, papunta, di ba? Pauwi, delayed ka. So, maraming stress. Pero pagdating naman doon, so, ganda naman talaga. So, parang feeling ko mga Indonesia to. Pero, pag nandun ka na sa beach talaga, mapapawi lahat. Tapos pagkatapos mo ma-relax, stress ulit kasi uwi ka na. So, ang tawag doon, surface, on the surface level lang, temporary lang. So, kunyari, yung mga gadgets, di ba? Bagong iPhone, bagong laptop, bagong PC, bagong bike, bagong effects. Para maka-relate. Effects ng gitara, yung pedal niya, tininiw. Wala. Di ba? Pag may bagong ako ngayon, ang kasiyahan ko, bagong sponge. Para pag naghuhugas, maganda yung panghugas. Di ba ang sarap ng bago yung sponge? Ay, ang yaman mo naman. Scrub daddy. Pero maganda nga yun. Okay, ganun na lang yung mga kasiyahan. So, bagong gadget, pa? Pag kunyari sabihin, sige, mag-yosi ka, try mo lang, masaya. No? Makakalimutan mo yung assignment mo, mag-yosi ka. Di ba? O magdroga ka para isang araw kang lutang. Diba? Malilimutan mo yung problema mo. Pagtapos ng tama, doon ka magkakaproblema ngayon. Makikita mo, tinamaan na yung mga internal organs. Ano pa? Nahulaan niyo ba yung gitna? Bakit ko nilagay dyan? Yan yung mga motivational speaker. No? Na-feel ka na, dapat, yan? Para maging masagana ang buhay mo, dapat magtapos ka ng pag-aaral. Diploma, hindi diskarte. Di ba? Iwan mo pamilya mo, di ba? Di ba? Post mo sa Facebook, mag-away kayo ng tita mo. Kilala niya. Updated, si Merce. Nabasa niya. Sabi ng tita niya, gayahin niyo to. Pag yung puro nakikisali sa usapan mo. Anyway, balik tayo doon. So, hindi naman ko sinasabi na mali yung mga motivational speaker. Kasi pwedeng yung mga motivational speaker naman. Yung iba din naman sa kanila, Christian, si Lord yung kinukote. Pero may iba na parang, self-motivation lang. Hindi, mag-ipon ka lang. Tapos sa dulo mo, ibuhos lahat ng gastos mo. Lahat ng pera. Inubos na. Diba? So, you will find comfort sa mga sinasabi nila. You will find comfort sa pagta-travel. Yes, agree naman ako. You will find your peace, no? Parang kapag nagta-travel ako na pag nakita ko yung magandang scenery, Lord, ang ganda ng creation. Yan napapasabi ko. Tapos pag dumating na yung bill ng credit card, Lord, help me. Doon ako na-stress. Okay. So, temporary lang. Okay, yung mga nabibigay nitong mga to kasi eventually at the end of the day may hindi naman forever na magiging peaceful ka, no? Diba? Pag may bago kang iPhone, hindi ka naman forever na. Yes, bago yung iPhone ko. Next year, hindi na bago yung iPhone. Luma na siya. Diba? Every year naluluma yung cellphone. So, temporary lang, no? Anong sabi sa Matthew 6:19-21? Do not store up yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy, where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. No? Sabi ng Lord sa Matthew, wag tayo masyado mag-invest, no, sa mga kayamanan. Hindi naman sila alam, maghirap ka lang. Okay lang yan, mahirap sa lupa. Pero we strive our best, ipon tayo, kung may gusto tayong bilhin, yes. Pero wag natin i-focus yung sarili natin sa bagay ng mga na-invest natin. Nakapag-invest na ako ng 3 motor, di ba? Diba, ang galing-galing ko, sana. Okay. Di ba, kunyari, nakabili ka ng bike gamit sa mga allowance mo, di ba? Galing ko mag-ipon. Hindi naman sa'yo galing pera mo. Okay, comment lagi. Hindi. Pero ang sabi, huwag tayo masyadong invested sa mga bagay na
nasa mundo. Kasi, gaya ng mga pinakita natin kanina, temporary lang. No? Hindi ka forever na dadalhin. No? So, kumbaga, at the face value, okay. Okay yung bagong bahay, okay yung bagong kotse. Pero hindi natin alam at pag meron na tayo noon, kunyari may bago tayong bahay. Ang laki ng pinagawa mong bahay, di ba? Mansion, 6 bedroom, 10 carport, 10 kotse. May swimming pool. Tapos nung pagkapatayo mo, bigla lang sinabi ng munisipyo, yung property tax, amilyar mo. Di ba? 100,000 per Di ba? O kamot ulo ka, akala mo tapos na problema mo. May babayaran ka pa rin pala, no? So, yun yung isa sa mga hindi nakikita ng ibang mga gusto mag-condo. May gusto mag-condo dito in the future. Parang ang social eh. Siyempre, nakabili ka na, wala ka na magagawa. Mag-condo ka na talaga. Pero yung iba kasi na hindi masyadong tinitingnan, gusto mag-condo kasi parang ang social. Saan ka nakatira? Dun sa condo sa sa C5. Di ba? Tapos hindi nila alam, okay, hindi kayo. Hindi nila alam na pag tumira ka sa condo, may monthly dues. No? So, parang meron ka pa rin babayaran, hindi lang basta nakapagbayad ka, tapos na. Ganon din halos lahat sa pag-acquire ng property. Kahit cellphone lang, di ba? Pag nakabili ka ng cellphone, hindi lang, okay, naka-iPhone na ako. Pero, eventually, masisira yung battery. Masisira yung kung di ba? Kailangan, handa ka rin, no? Hindi sa pang one time. So, hindi forever. Okay. Kilala niyo ba itong tao? Hindi. It's Britney Spears. Ayun. Alam niyo ba yung niya? Storya niya? Yung kumanta ng Baby One More Time. Saka, Oops, I Did It Again. Saka Toxic. Ayan. Sorry. Kasi 2003 siya sumikat eh. Anyway, okay. Yung kwento ni Britney Spears, napaka-successful niya. No? So, madami siyang hit songs. Nakikita natin, okay yung buhay niya. No? So, kumikita, ganyan. Hanggang 2019, may sumikat na movement. Balitaan niyo ba yun? Yung Free Britney movement. Ang nangyari kasi noong 2018, nagkasakit yung tatay niya. Tapos, hindi na siya nag-perform. Tapos, sinabi ng tatay niya na hindi mag-perform ka pa. Okay, wag mo akong intindihan, mag-perform ka kasi para may pera pa rin tayo. Eventually, after investigation, nalaman na yung tatay niya yung nagko-control ng career niya. Na mag-perform ka dyan. Tapos malaki yung cut ng tatay niya. So kumbaga, yung tatay niya yung may control sa kanya. So hindi siya pwede mag-asawa kasi kailangan niya mag-perform para pumasok yung pera. So kaya nung nagkasakit yung tatay niya, tinake niya yung opportunity na ayoko na. Tama na, hindi na ako magpapa-under sa tatay ko. Mag-asawa. Hindi na ako magpapa-control sa tatay ko. Hanggang sa eventually, 2021, nanalo siya sa kaso. Na, kasi yung mga sinay na ng mga contracts, so wala nang cut yung tatay niya over her So yung mga, nagsimula na rin ulit yata siya magkaroon ng iba't ibang gig. Pero, ayun, recovery. So very, anong point doon? So makikita natin na very successful, very lavish yung lifestyle, celebrity, pero hindi natin masasabi na at peace yung tao. Kasi sa loob niya, di ba, may nilalabanan pala siya na, kinokontrol ako ng tatay ko. Kaya lang ako napipilitan na mag-perform kasi kailangan, pinipilit ako ng tatay. So, hindi porket maganda yung buhay ng nakikita natin, kunyari mga vlogger or what, no? Sa likod ng mga camera, no, behind the scenes, may mga problema. No, hindi talaga at peace. And yun lang yung mga isang magandang example ng peace na kayang ibigay ng mundo. Okay? So, next naman, okay, how world's practices disguise as peace and their impact. Sinunod ko lang yung outline. So, ano yung, paano na-disguise ng mundo na, ito peace to. Dapat meron ka nito kasi magiging at peace ka. No? At ano yung mga nagiging impact sa atin. So, sabi dun sa sermon ni Charles Spurgeon na ang title ay A Blast of the Trumpet Against False Peace.
Sabi niya, ito daw yung mga ways that many people receive false peace. No? Pag sinabing false peace, hindi true. False nga eh. True or false. Okay. Hindi totoong kapayapaan. Okay? Or peace. Number 1, sabi, some have peace because they live for entertainment and excitement, distracting them from higher things. No? So, dinidistract lang natin yung sarili natin, ay, ang boring sa mundong ito, kailangan may gawin ako para maging at peace ako. No? Ini-entertain natin, di ba? TikTok tayo, di ba? Reels tayo dyan. Tapos, okay, scroll lang tayo ng scroll for entertainment. Kasi, nafe-feel natin, at peace tayo pag naririnig natin sina QD, sina Jenny. Yung kilala yun? Si QD, si Upo ka natin. Si Fakaru. Ano ba yan? Parang mas Gen Z pa kami ni Ate AJ. Si Aling Mirna, di mo kilala. Ano ba naman yan? Ano bang FYP mo? Anong algorithm mo? Some have peace because they tell themselves, there is no God, therefore no accountability before Him. May ibang tao na naniniwala na, ay wala namang Diyos, wala namang magpaparusa sa akin in the future. Kaya gagawin ko yung gusto ko. I am at peace, secure. No? Yung mga ganon, hindi natin, siyempre, I hope lahat naman tayo dito naniniwalang may Diyos. Tama ba? Okay, may mga tao sa labas na walang Diyos. So, therefore, wala akong utang na buhay o kung kanino man. No? So, gagawin ko yung gusto ko. Number 3, some have peace because they are ignorant of the things of God and need to be told the truth of their responsibility. So, gagawin ko lang lahat ng gusto ko kasi wala namang magagalit sa akin na Diyos. Wala naman Diyos, hindi naman totoo yan. Diba? Ang Diyos lang ay sesto, wala nang iba. Ang matalino yung joke. Sorry, natawa siya sa reaction ko, hindi niya nagets yung joke. Okay, and lastly, some have peace because they intend to do better later in life. And such future wishes are enough to make them right. So, early in life, sasabihin nila, manifesting, magandang buhay, maraming pera, mayaman. Tapos, in the future, kapag naabot na nila yung mga bagay na yun, at peace sila kasi alam nila, tama yung pinaniwalaan nila noon. No? But everything, yung false peace, ano mapapansin nyo? Walang participation or walang involvement si Lord. No? Puro sila lang. Okay? Tingnan natin, basahin natin yung sa Jeremiah 6:14. Sabi dyan, they dress the wound of my people as though it were not serious. Peace, peace, they say, when there is no peace. No? Ito yung time na ang Judah ay inuusig. No? Tapos yung mga prophet, yung mga priest, sinabi lang sa mga tao, peace, peace. Diba? Pag narinig mo kasi na may nag-declare ng peace, parang siyempre, at safe ka. Pero hindi naman talaga kasi iba yung nangyayari that time. No? So, ganun din sa world na sasabihin sa'yo, at peace ka pag meron ka nito. Dapat meron ka nito para safe ka, secured ka. Pero hindi talaga. No? So, eventually, kapag naniwala tayo or nag-dive in tayo dun sa false peace, ano mangyayari sa atin? Mas-stress tayo. Diba? Pag na-stress ka ng na-stress, ano mangyayari? Mag-level up, psychology. Ano mangyayari? After madaming stress. Grabe naman dementia agad. Wag muna. Anxiety muna. Diba? Magkakaroon muna ng anxiety. Anxiety, grabe naman. Ganon ba yung buko? Di naman sobrang ganon. Hindi naman ako kimpi. So, pag nag-level up, yung stress, nagpatong-patong yung stress, magkaka-anxiety. Wala na, masaya na ulit sa anxiety, di ba? Okay. So, bukod doon, pag nagka-anxiety, pwede rin na merong mga relationships na ma-break, no? Hindi lang yung magjojowa, no? So, yes, pwede kayo mag-break. Pwedeng pamilya, no? Sobrang stress, anxiety, maghiwalay, magulang, o di kaya mag-away-away mga pamilya dahil sa lupa. Ganun yung nangyayari. Tapos, meron pa akong nakita dito sa Quora. Nagbabasa ba kayo dyan? Bukod sa Reddit. Ito naman, itong site na to, yung Quora, puro questions yung mga nagtatanong. Tapos yung mga tao, sasagutin lang yung tanong.
So, sabi dyan nung nagtanong, I'm doing really good in school, getting good grades, yet I'm not happy. Is that normal? No? So, pwedeng maging, kunyari ako, maging valedictorian ako, di ba? Pasig City Scholarship Awardee. Lahat ng award makuha ko, yung president. May ganun pa ba? Nung time ko kasi merong parang President GMA Leadership Award. May ganun pa ba ngayon? Basta may ganun. Ang laki ng medal nun. Dapat ako daw yung makakakuha nun kasi hindi ako valedictorian. So, hindi nila binigay sa akin. Okay, balik tayo. Side kwento lang. So, kahit anong ma-achieve mo sa school, mataas yung grades mo, wala kang bagsak, minsan may kulang. Tama? Diba? May jowa ka. O sige, bigyan na natin. May jowa ka. Sana all. Diba? May jowa ka. Pero, parang may kulang. Nararamdaman niyo ba paminsan? So, kapag naiisip mo yung may kulang, hindi ka at peace. No? So, ang sinasabi dito, hindi ka siguraduhan na pag may na-achieve ka, at peace ka na. No? Pwedeng masaya ka. Kunyari, top 1 ako, yes. Masaya ka for 2 days, 3 days. After 1 week, wala na, di na maalala ng mga klase mo. Ano naman kung top 1? Diba? Maganda naman ako. Ganda lang yung ganda lang yung ambag, no? Pero hindi tumutulong sa group work. Uy, Ira. Sino yun? Itago natin sa pangalan na? Ira. Ay, sarili pala niya yung nilaglag niya. No? So, what does the Bible say about peace? Ito na. Tapusin na natin. Dahil Bible na. Pag Bible na nagsabi, wala tayong magagawa. Kasi si Lord na yan. Pag inano pa natin yan, bahala ka na dyan. Sundin natin yan. John 14:27 sabi, Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. And do not be afraid. Yan. Pwede yung gawing wallpaper. No? Kapag kay Lord tayo nagtiwala, kapag kay Lord tayo nag-rely, ito yung ibibigay niya. Actually, the whole fruit sa the Holy Spirit, yung Galatians. No? Actually, next ko yun. Lahat yan. Kapag sinurrender natin yung buhay natin kay Lord, di ba, tinanggap natin siya as our Lord and Savior, lahat ito ibibigay niya. Sa Kanya manggagaling yan. Hindi mo hihingin yan, ibibigay niyan automatic. No? So, hindi ko naman sinasabi na kapag naging Christian ka, hindi ka na malulungkot. Hindi ka na magiging needy or hindi ka na magkukulang. No? Pero, in times na maramdaman mo na, parang, Lord, feelings parang anlungkot ah. Parang, kumpleto naman yung pamilya ko. Diba? May jowa naman ako. Meron akong mga material things, pero parang ang lungkot pa din. No? Ang gusto lang ni Lord, no? Isik lang natin and saan magbibigay nitong mga to? Lahat lang to. Okay? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Patience pala yun. Naka-NIV lang. Faithfulness, gentleness, self-control. Okay? So, kaya kung napapansin nyo, no, siguro may naka 1 year naman na dito na halos na nagsisimba na dito. Kung mapapansin nyo noon, kunyari inasar ka ng kaklase mo, parang irritable ka. Ano ba? Gulo-gulo mo. Diba? Mga girls, ganun, diba? Pag kunyari kami mga boys, makungulit lang, hilahin namin yung patilya nyo. Mga ganun. Hihilahin namin yung, yung split ends, gaganon. Ano gaganon ng kaklase mo sa'yo? Sana walang split ends. Okay. Sa buhok, ganun yung trip ko sa klase ko eh. Pag nakita, ay, ano ba? Nasisira yung buhok ko. Ay, ganun. Parang noon, irritable. No? Bayan Wesley, ang gaslaw-gaslaw mo. Diba? Magaslaw ba siya? Hindi, tulog nga eh. Parang may basher dito. Hindi niya na-recruit. I-spill mo na, tulog mo. Okay. Pero nung nakilala na si Lord, basta nakapag-camp na 2 beses. Napansin niyo ba yung changes na pag kunyari, iniinis kayo ng kaibigan niyo or ng kapatid niyo? Parang, mahal ako ni Lord.
Ano nga ulit yun? Di ba, parang napapractice mo na, parang humaba yung PC ko. Ano nyo ba yun? Napansin nyo ba yun? Hindi. Pray pa kayo. O hindi pa. Pero ako napansin ko yun, no? Nung, yung pasensya ko, pag about, kasi teacher kasi ako. Na naman yung ikikwento ko. Di ba? Yung pasensya ko sa mga estudyante, nung unang turo ko talaga, ba't di nyo alam to? Ano ba yung commercial? Ba't di nyo alam to? Grade, ano na kayo? College na kayo. Tinuro to grade 5. Di ba? Fractions. Subtraction of fractions. Di ba? Least common denominator. Sir, ano yun? Uy! Parang gusto ko manapak. Saan mo gusto magka-black eye? Kaliwa kanan. Ngayon, pag nakaka-encounter ako ng gano'n, gano'n lang ako. Sige, ganito lang yan. Diba? Mas pasensoso na. Kasi, binago na tayo. Amen. Binago ba kayo? Binago tayo dapat. Amen. Amen. Diba? Amen. Kakainis talaga si Paano. Okay, balik tayo dun sa Philippians 4. Anong sabi? 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ. Kapag nafe-feel natin na, ay, wala yata ang baon bukas. Hindi pa tuyo yung uniform. Hindi kasi ako naglaba agad. Di ba? Mga ganun ba kayo moment? Hala. Sana all may tagalaba. Hindi, pag na-anxious tayo sa about anything. Kunyari, yung project ko hindi pa tapos. Diba? 3 araw ko nang pinagpupuyatan, hindi pa rin natatapos. Paano? TikTok ka ng TikTok. Hindi pa rin, diba? Kunyari, tayo, no? Worried ka, no? Yung kaklase ko hindi pa binibigay yung part niya. Conclusion pa naman siya. Diba? Anong sabi? But in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. No? So si Lord, laging nandyan lang yan. No? Kunyari, pumunta tayo sa school, si Lord, nakasunod lang yan sa'yo. Kunyari, pumunta tayo sa bilyaran, nagkating ka, kayo sa pamadigin. Sa Fairview kasi madaming bilyaran sa tabi ng SM. Kasama mo si Lord. No? Kunyari, umuwi ka ng bahay, kasama mo si Lord. Amen. Ayaw nyo? Hindi, wag. Ako na lang. Nandun lang si Lord sa atin, sa tabi natin. Kaya kapag na-feel natin na feeling worried tayo, hindi tayo safe, pray ka lang. Diba? Hindi mo naman kailangan tumungo, lumuhod, tapos kailangan may, parang sa simbahan ng Katolik. Hindi naman. Diba? Upo ka lang, tapos kausapin mo lang si Lord, kasi si Lord naman ay laging nandyan. So pray ka lang, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. No? Kasi, kapag nag-pray ka, doon ibibigay ni Lord yung peace, which transcends all understanding. Amen. Thank you, Lord, for the peace. Diba, alam niyo, I got peace. Like a river, I got peace. Like, hindi niyo pa na-energize. I got, tanda na talaga natin. Like a river in my soul. Hallelujah, I got peace. Tapos I got joy. Saka love, di ba? Anyway, hindi naman natin alam. So next time, next punchline. Okay, sabi sa Romans, chapter 5, verse 1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabi, through faith, we have peace. No? So, patuloy lang tayo sa ating pananampalataya sa Lord, and He will grant us peace. Okay? So, pansinin niyo yung last time na nag-worry kayo or naging anxious kayo about something. Anong mapapansin niyo sa sarili niyo nun? Kapag worried kayo. Siyempre, aligaga. Hindi mapakali. Tapos,
Overthink. Malala. Anong napansin niyo sa sarili niyo nun? Hula ko, letter A, 1 week na kayong di nagbabasa ng Bible. Minimum. Letter B, hindi ka na nagpe-pray kahit kakain. Uy. Letter C, sumasagot ka na sa magulang mo. Diba? Nasasabi mo na naman yung mga mura na hindi mo na nasasabi noon. Either of that, no? Anong sinasabi ko? Malayo kasi tayo kay Lord. No? Parang kapag, kunyari, alam ko overwhelming yung pagsimula ng klase. Bagong sapatos, bagong uniform, bagong bili ng patch si JC. Wala nga Baka bumili ng patch, di pa nakaka-uwi. Antayin natin. Diba? Excited tayo, mabilan mo ako ng bagong intermediate pad. Yes. Intermediate pa ba? Pag yellow pad, sa college kasi yellow pad. Bagong notebook, no? Hindi na si Jolina yung cover. Hindi na artista. Ano mga notebook na binibili nyo? ML cover. Kasi baka may code ng ML na may raffle. O parang Mountain Dew. FPJ, ang probinsya Ay, Batang Quiapo na pala. Ang tanda ang probinsya. Okay. Di ba? Overwhelming yung pagsimula ng klase, bagong classmates. We tend to forget yung mga bagay na nalilimutan natin mag-YL. Di ba? Kasi madami daw gagawin. Maris, hello, naririnig mo ba kami? Joke lang. Tinabasa ko lang. Madami daw siyang gagawin. So, kahit na gaano ka-overwhelming yung mga bagay-bagay, huwag tayo makakalimot kay Lord. No? Kasi, ganun napansin ko rin sa akin, kapag masyadong magulo yung mundo ko, ay hindi na ako nakakapag-pray. Hindi na ako nagbabasa kasi ng Bible. Malayo na ako kay Lord. So, kapag lumayo ka, lalayo ka rin dun sa peaceful life. No? And then, balikan lang natin yung verse 8 and 9 ng Philippians, chapter 4. Sabi, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. No? Whatever you have learned or received or heard from me, from the Lord, or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Kung ano man yung nabasa natin sa Bible, sundan natin. Diba? Kung ano yung natutunan natin sa buhay natin, sa journey natin with God, sa pagbabasa ng Bible, sa pagpe-pray, sundan lang natin. And surely, the God of peace will be with each and everyone. No? So yun, I hope na paglabas natin dito sa YL, ang isipin lang natin lagi, yung mga sinabi ni Lord sa Bible, yung mga natutunan natin sa mga preaching, yung mga natutunan natin sa small group. No? And sabi, the God of peace will be with us. Amen? Summarize lang natin. Number 1, ang sabi, ayaw. Okay. The world's peace is temporary, often leading to increased anxiety and being empty. No? So kahit punong-puno ka, overwhelmed ka, you still feel empty. Still feel lonely. Number 2, true peace emerges from a relationship with Jesus Christ and living by the Spirit. Wala nang iba. Hindi relationship with people, hindi with relationship with sikat na tao, but with Jesus Christ. Si Lord lang, sapat na. Amen. Bini pala to. Ang hirap. Parang kasi Ea Laure. Nakita niyo yung video niya. Hindi niya magawa. And then the gospel of Jesus Christ reconciles us with God, brings true peace, and exposes the lies of the world. So, Bible lang talaga sapat na. Okay? And I will end with a story sa Bible din. Okay? Hindi na babasahin ko lang, sundan nyo lang ako. Pakita ko lang yung So this is the story of Paul's journey, no? From dito nagsimula, no? Papuntang Malta. So yung Malta, napakaliit niya lang. 0.00979%. Engineer percentage of the sea. Napakaliit, no? So, imaginein mo noon, wala pa namang, hindi yung mga barko na sinasakyan natin na Roro or what. Usually, kahoy, tapos meron lang anong tawag dun sa balsa, tapos ano yung
parang kortina na iisip. Layag. Layag ba yan? Layag. So, yun yung ng hangin para gumalaw yung bangka. No? So, imaginein mo, from here to here, nadala sila ni Lord. Napakaliit lang. Tapos, malawak tong Mediterranean Sea. Okay? Imaginein mo, from here, nadala sila ni Lord dito sa Malta. Okay? So, this is in Acts 27. Basahin ko lang na mabilis. Tells a fascinating story about Paul and his companions being on a ship during the midst of a tremendous storm, bumabagyo. Paul had warned the captain of the ship not to sail because it was winter and the sea was not fit for sailing. Malamig, mabagyo. O, lahat na. While trying to make it down the shoreline, some 40 miles to a harbor safe for staying the winter, the ship is blown out to the sea. So, di lumayag na sila. The sailors are not able to control the ship. Kaya mapapansin nyo, gewang-gewang, no? Nagpagaywang-gaywang. Okay? And must give in to the tempestuous wind. The ship will be tossed to and from for days on end. They are not able to even see sun and stars. Kasi nga, winter, maulan. So, natatakpan ng clouds. They have to jettison much of the cargo and go for 14 days without eating food. The 276 persons on board begin to give up hope for ever being saved. So, it was the low morale that an angel of the Lord came to Paul in the night and spoke to him. He told him that Paul would testify before Caesar and everyone on the ship would be spared if they stayed on the ship. So Paul encourages them to take heart, men, for I have faith in God. Sabi sa Acts 27 verse 25. They will eventually crash into the reef and land on the island of Malta. Okay? So, napakalawak ng Mediterranean Sea, sabi, has a surface area of 970,000 square miles. That tiny island of Malta is only 17 miles long by 9 miles wide. So that is a surface area of 95 square miles, which is equivalent to that percentage. So it is literally just a dot in the scope of a whole sea. So they had no control of the vessel, sailed for 14 days, over 500 miles from Crete to Malta. Ganun kalayo, di ba? So they were caught up in the storm, not knowing where they were and when would it end. They were cloaked in a cover of darkness, yet God could see the entire sea. So God was not in the midst of the storm, He was far above the storm. He guided the ship to this little island just as planned and promised. So the question, how many times in our own lives do we need to remember this? And we may not see ahead or behind because of the darkness of the storm that surrounds us. But we trust in the one, which is the Lord, who sees and knows all. So He will guide us safely through the storm to His intended destination. Okay? So when was the last time na masyado tayong preoccupied sa mga bagay-bagay, pero hindi tayo naging secured or hindi tayo naging safe. Parang sobrang worried tayo. No? So that is a perfect opportunity to pray. And let God control the ship. Amen? Sige, let's bow down our heads and close our eyes. Lord, thank you, Lord God, for your message today, Lord. And Lord, we acknowledge you that you are in our midst, Lord God. May mga times, Lord God, na we become preoccupied, we become overwhelmed about the things in our lives, Lord God. May mga bagay kaming mga ginagawa sa buhay, and there can be times, Lord God, na nalilimutan namin. Lord, na mag-continue sa aming journey with you, mag-pray, magbasa ng Bible, to meet with our small group, umattend ng fellowship like Youth Live, Lord God. But Lord, I pray, Lord God, that you continue to remind us of all the things, Lord, ng mga sinabi mo today, Lord God. And panghawakan namin itong mga bagay na to as we go on through the whole school year, itong bagong school year na papasok, Lord God. And grant us the peace, Lord God, na nanggagaling sa iyo. May we not rely on the peace na ino-offer ng world, but there are times na we will give in, but we acknowledge, Lord God, na yung peace lang na nanggagaling sa iyo, Lord, is the one that is forever and eternal and will stay, Lord, as long as we have our faith in you. Lord, I pray, Lord God, Lord, sa mga
about isang nandito, Lord God, and sa mga hindi namin kasama ngayon, Lord God, that struggles with peace, Lord God, na laging worried, na laging nag-overthink, Lord God, na laging may worries sa utak, Panginoon, about school, about sa bahay, and about relationship, friends, Lord God. I pray, Lord God, that you wipe all those worries, Lord God, and ipaalala mo, Lord God, that our faith in you grants us the peace, Lord God, na nanggagaling sa iyo. Peace na hindi temporary, peace na hindi mawawala lang basta-basta. But the peace, Lord God, na nanggagaling sa iyo is eternal and forever, Lord God. Na hindi kayang alisin ng kaaway dahil ikaw ang nagbigay nito sa akin. Hallelujah. All we have to do, Lord, is just pray in petition and with thanksgiving, Lord. And kayo, Lord God, yung mag-grant, Lord God, ng peace. I pray, Lord God, na dali namin to, Lord God, and you always remind us about all these things na kapag na-encounter namin or kapag dumating kami sa point na nawawalan kami ng control sa buhay namin or sobrang daming nangyayari sa buhay namin. I pray, Lord God, that you remind us, Lord. We surrender our lives, Lord God. Hindi na kami magko-control ng ship namin, Lord God. And we will just let you control the ship. Dahil ikaw ang nakakakita, Lord God, ng buong karagatan. Kahit maulan, bumagyo, o may mga problema kami sa buhay, ikaw pa rin ang nakakita ng buong karagatan, Lord God. Kaya, sa iyo lang kami magtitiwala. We will just continue to put our faith in you, Lord God. Sa iyo lang kami magtitiwala, Lord. Hallelujah. Hallelujah. And Lord, sa mga oras na Lord God, sa mga iba pa namin kasama, Panginoon, that may be experiencing some problems, Lord God, na na-overwhelm, Lord God, sa mga nangyayari sa buhay nila. Lord, grant them peace as well, Lord God. Palala mo yung faith nila sa inyo, Panginoon, and that they may experience the peace that you have promised us and the rest of the fruits of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Lord, wala na kaming ibang pasasalamatan kundi ikaw, Lord God. Pagkat ikaw lang, Lord God, ang nagbibigay ng mga fruits na ito, particularly the peace, Lord God, Lord, na sinabi mo sa iyong salita. Kaya ikaw lamang ang aming patuloy na papupurihan, patuloy na itataas, patuloy na isisik every day, Lord God, even at the end of our lives, Lord God. I pray, Lord God, na ikaw lang, Lord, ang aming ang isisik ng bawat isa na nandito ngayon. Lord, maraming salamat. We just give you all the glory, all the praises, adoration, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. And may the peace of God be with each and everyone. Thank you.